mas pinadali at mas pinasarap na putong bigas. Kung ikaw ay nahihirapan nga pong magluto ng putong bigas at wala kang mahanap na pagilingan, ayan, pwede nyo po itong lutuin gamit ang ating rice flour. Kaya naman mga kawaray, samahan niyo po ako at panoorin niyo itong aking video ngayon para matuto kayo kung paano ko nga ba ito niluluto. Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarteng Waray. Ngayong araw nga po ay magluluto nga tayo ng masarap na puto bigas. Pero itong puto bigas ay gagamitin natin dito ay hindi na tayo magpapagiling pa. Gagamitin na po natin dito ang ating rice flour. Dahil marami na nga po ang nagtatanong sa akin kung paano pa tayo magluto ng puto bigas na hindi na natin kailangan pang magpagiling pa at ibabad sa matagal. Kaya naman ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba niluluto ang ating puto bigas gamit lang po ang ating rice flour. Ito yung mas pinadaling version natin para sa ating puto bigas. At ito na nga, nagluto na nga po ako ng ating puto bigas na inilagay ko po sa aking baking pan na malaki at nilagyan ko po ng itlog na maalat at the same time nilagyan ko na din po siya ng cheese. Sobrang sarap mga kawaray. Kaya naman, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto ang ating puto bigas na hindi mo na kailangan pang magpakahirap pa. Simulan na natin mga kawaray at pagsamahin na natin ang ating rice flour 500 grams. Ang katumbas nito mga kawaray ay kalahating kilo. Baking powder 8 At dahil nga gusto ko perfect ang pagkaalsa at pagkalambot ng ating puto bigas, kaya naman 8 teaspoon ang inilagay. pinch of salt. White sugar 1.5 cup. Dahil nga ayoko ng matamis, kaya naman 1.5 cup lang po ang inilagay kong sugar dito at nag-balance na po ang lasa niya. Ang nagpalinamnam sa kanya kasi naglagay po tayo dito ng ating gata. Gata 2.5 cups. Evaporated milk 1.37 ml. At para hindi nga lumaki ang gastos nyo, bumili na lang kayo ng nyug at pigaan nyo ito at lagyan nyo ito ng 2.5 cup. At syempre hindi natin mawawala ang ating evaporated milk, napakasarap. Pero depende sa inyo kung maglalagay kayo ng inyong evaporated milk para mas malinamnam. Nasa sa inyo po yun. At dahil kung gusto nyo paninda, okay lang, nagata na lang po ang ilagay nyo. At pagka okay na, napagsama nyo na lahat ito, ay pwede nyo namang hindi na salain dahil wala namang bubuo. Hindi ko po muna niluto agad at pinaghintay ko muna ng 1 oras. Ayan. At then, naglagay na nga po ako dito sa ating baking pan. Dito nga po ay 2.5 po ang pagkasya dito. At para maganda ang pagkaluto natin ay 2.5 dito sa ating size. Ito yung ating 8x3. 2.5 cup po ang inilagay ko dito. At pagkatapos nga natin ilagay sa ating mga puto molder and then ang ating baking pan, ay inilagay na po natin ito sa ating steamer. Sa ating steamer ay magpapakulo po tayo ng ating tubig bago natin isalang itong ating puto. Itong ating puto bigas. Once na kumulo na, ay saka po natin isasalang itong ating puto bigas. Sa mga magtatanong kung bakit bago isalang ay kumukulo muna, kasi nga po pagka ito ay isalang nyo nang hindi kumukulo, ang mangyayari po ng inyong puto ay lulubog po siya. Imbis na paalsa, hindi Salted po egg to palubog po siya PCS. at flat lang po siya. Eden cheese. At ito na nga, gumamit po tayo dito ng itlog na pula or itlog na maalat and then itong ating Eden cheese. So, 2 lang po ang ginamit ko dito sa ating recipe na ito. Marami na po tayong magagamit o lalagyan ng ating itlog na pula doon sa 2 piraso.
At pagkatapos nga nating hiwain ang ating itlog na pula, sunod na po natin itong ating egg and cheese. Pagka mahiwa na natin lahat ng ating pan-toppings ay after 15 minutes niyan ay pwede na po nating ilagay sa ibabaw ng ating puto bigas itong ating hiniwa-hiwang egg and cheese at ating itlog na pula. Kung gusto nyo po na ipagsabay nyo po ang paglagay ng toppings bago nyo po isa lang ito, pwede naman. Kaso nga lang, ang advice ko sa iba na lumulubog po siya. And then, natutunaw po agad ang egg and cheese natin. So, ito, after 20 minutes, nga po na paghihintay ay naluto nga po itong ating puto bigas. So, kung para sa inyo ay hindi pa luto, i-check nyo muna kung luto na ba ang inyong puto bigas. After nga 35 minutes, lahat na yun ay naluto na itong ating kakanin na ito. Masasabi ko talaga sa inyo mga kawaray na hindi na kayo mahihirapan pang magluto ng inyong puto bigas at hindi na kayo magpapagiling pa. Kung malayo man kayo sa gilingan ay pwede na nyong gamitin itong rice flour. I suggest na yun na lang gamitin nyo na para lang siyang glutinous. Etong mga kawaray, ang bili ko dito ay nasa 45 to 40. Nagre-range siya ng 40 to 45 pesos. Sabi ko mas mura siya kasi kalahating kilo na po yun. Madami na po tayong magagawa. Dito nga sa ating recipe na ito ay nakagawa tayo ng dalawang size 8x3 and then marami pa po tayong puto molder. Mga nasa 15 peraso pa po ang nagawa natin. So, ayun lang. Masasabi ko talaga na dito kapag gumawa ka ng inyong puto bigas ay hindi ka na mahihirapan pa. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga kawaray, panoorin nyo na po ito at lutuin nyo na ang inyong rice flour o gawin yung rice cake, 'di ba? At hindi na kayo mapapahiya sa inyong mga customer kasi ang lasa niya talaga, kahit na ganun lang ang kanyang recipe or ganun lang ang kanyang mga ingredients, ay masarap na lalong-lalo na kapag marami ang inyong gata. Talagang malinamnam po talaga siya. So mga kawaray nga pala, ngayong darating na November 15 to 16 ay mayroon akong mapipili. Isa sa aking mga subscribers na palaging nagko-comment dito sa aking YouTube channel, na palaging nanonood, ay mapipili ko siya at mabibigyan ko siya ng ating donut maker. Yun lang siguro ang pwede kong maibigay dahil hindi pa naman talaga ako totally na malaki ang aking sinasahod dito sa aking YouTube channel. Gusto ko lang talaga magpa-thank you at magpasalamat sa walang sawang pagko-comment nyo sa akin. Palagi po kasi silang nagko-comment and then nakakatuwa kasi every time na magpo-post ako ng aking mga video, nandyan talaga sila, palagi silang nagko-comment. At actually kilala ko na nga sila kaso nga lang hindi ko sila mabigyan lahat o mabigyan yung lahat ng nagko-comment talaga. And then may mapipili lang po talaga ako. Siguro kung pagpapalain ako na mas lumaki ang aking income dito sa aking YouTube channel, siguro lahat na ng aking mga palaging nagko-comment ay mabibigyan ko na. Thank you po sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking YouTube channel at talaga namang nandyan kayo palagi at tuwing nag-upload ako ay palagi kayo nagko-comment sa akin. Thank you sa inyong lahat mga kawaray. Kung gusto nyo nga pong hiramin itong aking picture na pwede nyo ipang post sa inyong mga FB at pwede nyo ipa-order ito, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis, at hiramin nyo po ang aking lahat ng mga niluluto at pwede nyo po itong hiramin at makakatulong po ito sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat mga kawaray at eto na nga, 'di ba? Nasasabi ko sa inyo, marami na akong nasabi pero ito na. Naluto na nga natin itong ating puto bigas, 'di ba? Mas maganda mga kawaray kapag nilagyan nyo po ito ng sapin ng saging. O yan, ng dahon ng saging. Sabi ng dahon ng saging, mas maganda at mas malinamnam po siya. Pero kung kayo naman ay wala kayong dahon ng saging, ay okay lang din naman. Ganun lang din naman ang lasa. Pero masasabi ko talaga na nandun yung aroma ng parang kakaiba kapag mayroon tayong dahon ng saging, di ba? Napakalambot at napakasarap nitong ating puto bigas. Masasabi kong perfect na po itong ating recipe. At ito na mga kawaray, shoutout na po natin si Ma'am Rose Mata. Ilang minutes po ang pagluto ng yema cake.
Sa pagluto ng aking yema cake doon sa 750 ml ay nasa 35 to 40 minutes. So, 35 minutes lang. And then, shoutout natin si Caroline Aquino. Shoutout din po natin si Getchelian. Thank you, ma'am. Gumawa ako niyan kasi gusto ko talaga gumawa nito. Ko alam kung paano. Thank you, God bless. Shoutout din po natin si Jusima. Sabi niya, hindi sinabi kung ilang minuto ilang steam ang cake at anong nilagay sa toppings. Ma'am, pwede niyo naman pong makita yun. Ang ating nilagay doon ay egg and cheese. At pwede naman kayong magtanong, di ba? Meron naman tayong section, comment section. Pwede niyo pong akong itanong. Yan po ay 30 to 35 minutes ko po itong. Shoutout po natin si Ma'am Willie Jane Florida. Ang sabi niya, hi po Ate Jess, birthday ng cute mo. Hi po Ate Jess, baby, and cute mo talagang mana ang kanyang mama. Ate Jess, sana po ay isa ako sa mapili mo sa magang pamasko mo. At shoutout din po natin si Ma'am Florita Idaga. Hello, masaya ako. Nakita ulit si Catherine, siguradong busog naman ang God bless po kahit na dyan marami kami natutunan sa iyo, 5-star pala sa iyo. Thank you. Thank you, Ma'am Florita Idaga, sa walang sawang panonood at pagko-comment niyo sa aking YouTube channel at kayo Willie Jane Florida. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. At shoutout din po natin si Gloria Varita. Ang sabi niya, susubukan ko ito, Ma'am Jazz. Tingin pa lang. Oh, ang sarap. Kakagutom. Shoutout po natin si I Love You 8742. Cute mo talaga, Caitlin. Thank you po, Ma'am. I Love You 8742. At shoutout din po natin si Elizel Valencia. Hello po, Ate Jazz. Avid followers here. Subaybayan ko po mga vlogs mo and thank you dahil nakahiram po ako ng ibang pick nyo. Sinubukan ko din pong mag-start. Ayan. Thank you, Ma'am Eliza Valencia. Shoutout din po natin si Sheila Gongoro. Hello, Ate Jazz. Sana ay maka-experience gihap taganhin regalo. Yan na tidarao na Pasko. Ayan. Shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Good morning, Miss Jazz. Natutuwa naman ako kay Katie Nagali. Magaling rin siya mag-bakes. Sarap ng cake. May panghanda na sa Pasko. Thank you for sharing. Thank you, Ma'am Lily Marmol. Marisa Bumbales, shoutout po sa inyo, ma'am. Ang galing naman ni Katin Super Ibibo. God bless. Thank you po. At shoutout po natin si Iril na. Hello, Ate Jess. Sarap naman po ng yema cake nyo kasi wala po kaming hand mixer. Pwede pong walang hand mixer, makakagawa ka na ng yema cake. Paghaluin nyo lang po ang inyong mga ingredients. At shoutout din po natin si Ma'am Sir Rina Cervantes. Good morning, kabayan. At sa magandang anak mo, ang galing niya. Mana sa iyo, kabayan. Talaga naman, wala na akong masabi, kabayan, kahit sa lahat ng mga niluluto mo. Ulitin ko, ma'am, na hindi kayo po pwedeng gumawa ng yema kasi wala kayong hand mixer. Ay, hindi po totoo yun. Maraming itlog lang po ay talaga namang napakasarap na. At shoutout po natin si Ma'am Maria Corazon Tanola. Hello, Ate Jazz. Ang sarap naman yan, yema cake. Ang galing ni Caitlin. Maghalo ng mga ingredients. Keep it up, good Caitlin, masiyahing bata. Thank you. At si Eva Grace Villano, ang sabi niya, hello Ate Jess, good morning po. Lagi po ako nanonood ng mga video mo kasi gusto ko pong matuto kung paano magluto ng mga kanin, kung paano mag-bake. Ayan, thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panunood nyo po sa akin. Thank you po talaga. At shoutout po natin si User RD. Ang sabi niya, ang galing at bibo talaga ni Caitlin. At si User U at ang tama niya, ang galing at bibo talaga. Eva Grace Villano, super bibo mo, baby, and cute niya po. Thank you. Sabi ni Caitlin ay thank you po. Wow, diba? Nandito siya sa akin at katabi ko po siya. Thank you po sa walang sawang panonood, pagko-comment nyo sa aming YouTube channel ni Caitlin, at sana hanggang sa susunod na video ay mapanood nyo po at isusunod na po natin yan si Caitlin. Kasama po natin yan. At shoutout din po natin si Juliet Casas. Sabi niya, how much does this cost? Sabi niya. Si Ma'am Eleanor De Vera, ang sabi niya, siguradong masarap yan. Perfect
ngayong parating ang holiday season. Thank you for sharing another recipe. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood niyo po sa aking YouTube channel. Thank you po talaga Eleanor Vera at si Julia. Ayan, shoutout po natin si Sheila Langungura. Ang sabi niya, Sheila Gongora, sorry. Sabi niya, hello, sana po ma-experience ko gihap mataganihin regalo. Ang sabi niya, Pasko, donut maker, maagang pamasko ni Madiscarding War. Thank you po, Ma'am Jelly. Sana nga po ay mayroon po akong pipiliin dito na yung palagi po talaga siyang nanunood and then palagi siya nagko-comment dito na nababasa ko. Gusto ko naman kayong lahat bigyan, kaso yun lang po talaga, isang donut maker lang ang maibigay ko. Pasensya na po. At shoutout din po natin si Jenna Tonet Teknel. Ano ito? Jenna Tonet Channel. Ang sabi niya, thanks sa pag-share ng recipe mo, ma'am. God bless. Ayan, shoutout po natin si user A. Masarap po ang sabi nito. Ma'am Jenna Tonet Channel, thank you po. Ma'am, sa walang sawang panunood niyo po sa akin. Hanggang sa susunod mga kawaray, thank you and God bless po sa ating lahat.